Congressman, congratulations. Of course, kapapasa lang ng House Bill 10121 extending the BTA lifespan and then of course by postponing the election. Mangangailangan ito sa pagkakaalam namin ng bicameral dahil nga medyo may kunting diferensya sila with the Senate version. May idea ka ba kailan mangyayari yung may tatakda yung bicameral conference? Very soon, ano. In fact, nag-usap kami ni Senator Tolentino kanina na bibilisan namin magkaroon ng bicameral, ano. Kung meron nga lang mga posibleng mapabilis ito within this week, ano, eh, bakit hindi? Pero dahil sa panahon ay talagang hindi kailangan mga Monday or Tuesday magkaroon ng bicameral. Okay. Sa counterpart po ng House, ready na rin ba sila for that schedule? Ready na kami. Ready na kami at na-organize na yung grupo chaired by Congresswoman Yoyat Ferrer. So hopefully by Tuesday, pinakamatagal, magkakaroon ng BICAM, ang Senate at saka Lower House. Membro ka ba ng panel na representing Of course, House? member ako at si Huki, yung automatic yun eh. Pati si Deputy Speaker Loren Legarda, si Martin Romualdez, isa sa minority, si Paduano, Congressman Paduano, and of course si Deputy Speaker Bernadette Herrera, at si Congressman Rooney Sinsuat, sinali din po natin. Okay. Paki-explain mo nga kasi doon ka diniin sa interpellation, doon sa upon expiration or upon approval. At nakapanayam ko si Minister Sinarimbo, who is also a lawyer. Ang sabi niya, ang nakalagay ron is upon approval, meaning categorically binibigyan ng poder ng bill na ito, House version, ang kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint ng new composition ng BTA. Yes, yun ang sinasaad dun sa bill natin na kapag nakapirma yung Pangulo na maging batas na ito, ay pwede na siya mag-appoint. Ano? Unlike yung sa Senado na sinabi na the President has right to appoint dun sa 80 members of the MP. So, kung titignan natin, kung pwedeng yung new President, itong atin malinaw naman talaga na the current President has the power to appoint after the law ay itong House Bill na ito ay makumpleto ng may isang batas. Last question muna sa akin for the moment. Nagpasalamat ka sa iyong live message immediately after the approval ng bill kay Presidente. Of course, alam ng publiko na nag-certify urgent si Presidente. Do you think malaking factor ito sa pagkakapasa ng mabilisan ang House Bill ng certificate ni Presidente? Yun naman lagi ang inaasam ng ganito sa amin na mga mambabatas na mag-sertifika ang Presidente. Once na nag-sertifika ang Presidente, parang parang kumbaga biglang mag-surge siya, kumbaga biglang bibilis yan. Imbis na 100 lang takbo, madadagdagan yung bilis. So ito nga, mabilis ang pag-aproba ng third reading at ito magbabay-cam na rin kami. So ibig sabihin talaga nakatulong na malaki yung pag-sertifika ng Presidente. Isang katanungan ng marami sa Maguindanao. Hinihintay nila yung mga state ba? Si Kong Toto Bay tatakbo ng babalik as governor sa 2022? Tatakbo ako at yun ang aking hinihiling sa mga supporters ko, mga leaders ko, pati na rin yung mga kaibigan na ako po babalik sa governor sa darating na 2022. Oo. Kumusta ang mga alliances ngayon? Ang akin naman tumakbo ako noon. Wala akong ni isang mayor na galing sa ibang lugar kundi ang aking mga kapatid lang. So pero naman, kung mamarapati sana, bakit hindi pwede makipag-alliance sa kanila? Oo. Ako naman para sa taong bayan lang, para sa mga lugar natin, na
gusto magserbisyo at walang pagkukunwaring magbibigay ng aking tapat na pagbigay ng serbisyo sa kanila. Yun nga po sinasabi niyo tapat. Ang dami namin nabasa sa comments sa mga ano na, yung support niyo at yung hindi kayo bumitaw doon sa BTA extension. Do you think malaking edge yun? Of course, malaki namang yun, edge yun. Alam mo naman, yung government of the day ngayon ay iba na sa dati na yung bang nasa loob pa sila. Ito, nasa gobyerno na sila, yun ang sabi ko sa kanila. Nagpapatakbo sila ng gobyerno, buong rehiyon, at nandito sila sa Maguindanao. So marapat lang na ipakita nila yung kanilang leadership. Ito yung masaya ako na pinakita nila at naramdaman ko itong moral governance at nakita ko yung mga proyekto nila binibigay sa mga local government units natin. At ang laki. Ang sinasabi ng iba dyan, yung mga, alam mo naman, na wala daw sila ginagawa, pero nakikita ko talagang sobrang pamibigay nila ng mga proyekto. So malaking edge to. This is what we have been dreaming before. Sinasabi mo, yung mag-lay down ng arms. Ito nga, nasa gobyerno pa. So ito yung dream mo noon pa na ngayon, in reality, nandito na sila. Ito yung pangarap ko na ma-lay down yung mga barel, pati yung mga pugs na hinahawakan ng, alam mo na, marami namang mga politicians dito na talagang hindi may pagkailan na talagang may mga barel. So yun ang gusto ko. Kaya nga to ang hangarin ko, maging mapayapa ang lugar natin para yung mga kabataan po natin ay kasali na rin yung mga pangarap nila na matupad at pangarap natin lahat yun na maging mapayapa ang mga sambayanan natin. Lastly po, yung binigay ng Bomb Ready ngayon, nandito si Minister Sinarimbo. Dito sa distrito mo yun makakabiyaya, no? Oo, hindi lang dito sa distrito, kundi buong Maguindanao yan. Tuloy-tuloy yan. Initially, we will be giving 10,000 food packs. That's 10 kilos. Ito yung jasmine rice and other stuffs. Included doon sa 10 na yun. So, inaano namin kung ilang munisipyo muna maka-receive. So, tuloy-tuloy na yan hanggang kasi may extend naman sila eh. Oo. When you say 10,000 packs, hindi 10,000 sacks kasi sa one sack parang maraming mga by packs pa. O dalawang tinatawag na sack ngayon eh. May 25 kilos, may 50 kilos. So ito, food pack to kasi may sardinas, may kape, at iba pang stuff na nakapaloob doon sa 10 kilogram na bigas. Pero hindi ito yung mga bigas na kung saan nanggaling. Ito yung well-milled, ito yung jasmine rice. Exportable. Exportable. Galing sa farm yan. Mangyari na pinadaan lang dito kasi syempre isa naman tayo na constituent, isa rin tayo na leader at nag-request tayo sa farm kasi under tayo ng farm na ay mamamahagi tayo ng mga food packs through the effort of course sa kay Attorney Sinarimbo, siya yung Ministry of Interior and Local Government and of course yung sa pinaka-head nila si ICM Murad pati si ES Sammy Gambal na nag-request tayo dun sa kanila. Okay, back to your prospect return to the gubernatorial. Alam namin na na split ang Maguindanao. We could have been more convenient for you because sa second district is alam natin malakas ang stronghold mo diyan. But do you feel dahil nga sinuspende, pinagpaliban muna yung plebiscite na maratipikahan yung bill, will be advantageous or disadvantageous sa'yo? Alam mo, diretsahin na lang kita. Tumakbo ako noon isang buong Maguindanao. So, siguro masabi ko ni isang mayor, wala akong kakampi noon. Hindi nga ako makapasok sa mga covered court kasi binabawalan ako mangampanya noon. Nauulanan ako, nakasakay ako ng forward na truck. Tinitiis ko yung init kung saan ako mapadpad sa mga munisipyo. Kasi ang pakay ko is magserbisyo sa taong bayan. Magpahalal ako hindi dahil sa magmamalabis kung nakuha ko na yung kundi purely servant lang ako. So, wala akong pangamba na kay ma-divide ba ito or the whole Maguindanao will vote for whoever from the politicians, from the leaders sa mga natin na tatakbo as long as yung mga taong bayan nandyan. Malinaw naman yung ating plataforma magsiservisyo lang.
at papatuloy ko yung aking mga nasimulan na serbisyo sa probinsya ng Maguindanao for 9 years. Kasi hindi naman basta-basta sabihin mo natapos na sa 9 na taon, 3 termino ang iyong pagsiservisyo. Marami pang kulang kasi nung ako'y nasabak dito sa probinsya ng Maguindanao, from parang number 2 ata or number 1 tayo sa poorest of the poor sa Pilipinas, hanggang nung muntik na mawala kasi hanggang number 9 na ata tayo sa gagraduate na sana tayo, pero sayang, yun ang sinabi ng batas, hanggang 3 terms ka lang. Pero ipagpapatuloy ko yung pilit natin pong sikapin na mawala tayo doon sa pinaka-poorest of the poor at gagraduate tayo. Hindi ko na alam kung ano yung level natin ngayon, baka bumalik. Sabi nga nila bumalik. Okay, talking about your accomplishments sa na 3 terms mo. Mayroon kami na po narito na supposedly very vital ventures yung mga buildings na inihingi mo ng loan sa Land Bank of the Philippines. Ano ba to? Parang tila yata walang hindi nagpapatuloy ito. Kung sakaling pala rin ba ito may pagpapatuloy mo? Pagpapatuloy yan lahat At yung sinabi nilang niloan ko para malinaw yung 2.7 billion na may nagsasabing kinurapat ko daw. Inikot naman nila na inikot yun. Pinatawag pa nila yung Land Bank. Lumalabas lang doon sa niloan natin na 1.7 or 1.9 billion ay ang na-draw doon is only 970 million na halos bayad na yun ngayon kahit natignan natin nangalahati na lang at na-implement naman lahat. Nandiyan yung Kapitolyo, nandiyan yung mga kalsada, nandiyan yung provincial jail nakita naman natin na na-implement yung lahat Yung sinabi nilang 2.7 billion dahil malayo yun, sobrang layo. Pinapahanap ko nga sa kanila kung saan yung 2.7 billion na yun at ilatag nila akong papeles kung saan. Pwede mong sagutin to at pwede rin hindi. Nakita ko minsan sa video clip na parang idinaing ng iyong anak, si board member Jasser King Maudadato of course, yung parang iba ang pagpapatakbo taliwas noon sa administrasyon mga Sangguniang Panlalawigan. May dinaing siya na parang especially involving money kasi tapos hindi na dumaan man lang sa first hearing o second hearing or bigla na lang you may answer or you may not. Pwede rin pwede ko rin sagutin kasi nung panahon ko may legislative building dito sa Buluan ang na finalize na capital town ng Maguindanao ay ang Buluan, Maguindanao. Nadagdagan pa nung tayo doon sa Kongreso na talaga ang capital town na talaga ng probinsya ng Maguindanao ay ang Buluan. So nakailang batas na yan, sinasabi ko, inuulit-ulit ko yan. At nung nagkaroon sila ng kumbaga parang satellite office ng Sangguniang Panlalawigan ay hindi dumaan yan sa batas, hindi yan dumaan sa ordinansya. At saan nila kinuha yung building na yan? That is illegal per se, And having board members meeting or tawag dyan, parang pagtitipon ng mga board member para gumawa ng mga resolution. Pwede ka ba gumawa sa tabi ng beach? Pwede ka ba gumawa sa private place na tatago mo doon sa ilang board member na palalabasin mong against sila? Tulad ng paggawa ng plebiscito, paggawa ng resolution na pagbiyak dito sa Maguindanao province, itinago doon sa anak ko at saka hindi pinapirma. Nung sabi nila namang magsusuporta dito sa extension ng farm, yung bago pa lang ng BTA, kagad-agad naggawa na sila ng resolution. Itinago rin sa anak ko para palabasin na hindi nagsusuporta yung anak ko. Oo, marami silang ginagawang mga resolution na nakala nila pwedeng maano yung minds ng tao. Lumalabas naman din na talagang panluloko lang yun sa taong bayan na iba para palabasin yung anak ko, hindi sumusuporta, hindi kami sumusuporta. Ngayon kung talagang pinatuloy naman yung pagplebisito sa Maguindanao province, kaya naman yun ng pero natakot lang sila na hindi tuloy itong pagpapalawig ng pagbiyak dito sa dalawang probinsya. So yun lang, marapat lang sabihin ko to sa taong bayan para malaman nila na ito para sa mga mambabatas ng probinsya ng Maguindanao
huwag kayong gagawa ng yung mag-session kayo sa tabi ng dagat, sa mga private places dahil may designated government entities po. Meron tayong legislative building sa Buluan, Maguindanao. Wala po yan, wala ho mga satellite na ginawa. Kaya illegal po yung lahat ng ginagawa nila. At wala sa minutes yung karamihan, kadalasan na ginagawa nila mga resolution. Saan ba sila nagsisession? Ay, nung may mga picture ako nakuha eh. Doon sila nag-session sa tabing dagat. Oo. Outside So, may Maguindanao? parang, Inside Maguindanao? within Maguindanao din. Pero dapat naman gawing formal eh. Mambabatas ka. Halal ka na taong bayan. Honorable ka. Di ba? Di ba nakakaano yun? Kung saan ka lang, naka-shorts pa lang ang iba doon na. Mahirap yan kung saan ka lang gumagawa. Kailangan, di ba, ka-respeto ka. Oo. Going to your kasi you still have 10 practically roughly 10 months as a legislator. Matagal ko nang napansin yan yung highway, nagpo 4 lanes tayo pero yung Alip Bridge halos hindi magkasya yung dalawang magkakasalubong na dump truck na paabot ko to sa iyo noon. Of course kasi provincial ka lang, ngayon nasa legislature ka na. Ano bang plano? Have you made representation to authorities na maging tugma sa 4 lanes, maging 4 lanes din yung Buluan Bridge? Yes, pumunta ako kay Secretary Mark Villar last week, first hour ng opisina nandun ako sa Manila. At yun ang idinain ko sa kanya. Ito yung mga lubak-lubak na daan, ito yung butas-butas na bridge ng Buluan, Maguindanao at ng Datupagdas, Maguindanao. Sabi niya i-address daw. Kahapon nagkaroon din kami ng Zoom meeting with the secretary and I reiterated that problem to him. I addressed that problems in the province of Maguindanao, especially in my district. Sabi ko dapat i-address ito, sabi ko secretary, kasi 1948 pa itong mga bridge na to, secretary. Oo. Alam niya, sabi niya nandito naman nung pumunta ko physically doon sa opisina niya, sabi niya nandito naman si Yusek Cabral. Sabi ko ilang beses ko na tinatawagan si Yusek Cabral, hindi niya ako pinapansin. In fact, sabi ko binigay pa niya sa akin ng number. Ano bang klaseng Yusek yun? Hindi tatawag ka, text ka, magpapakilala ka, parang hindi ka halal ng taong bayan, parang hindi ka mambabatas. Kaya sabi ko, dapat lang pagsabihan yan, yung mga Yusek na yan, hindi nakikinig sa atin. Sabi ko, useless pala, nilagay sila ng gobyerno, hindi nila napapansin. Kasalanan naman nila yun Dahil nagpalukluk sila doon, bakit hindi nila pinapansin yung mga problema dito sa buong Pilipinas. I-address nila dapat kung ano yung dinadaing ng taong bayan. Ano-anong reaction sa representation mo ni Secretary Villar? Yes, ay address naman daw niya nung last week na yun pagpunta ko sa kanya. Tapos kahapon nag-Zoom meeting kami. Sabi niya, I will act on it, sabi niya, Congressman. Pero yun na nga, sabi ko, medyo static yung aming Zoom meeting kahapon. Pero ang importante, sinabihan niya tayo na magkano siya, i-address niya yun. Sana, bago siya umalis at mag-file ng candidacy for senator, i-address niya to. Kasi makaka-apekto to sa kanya pag hindi niya in-address. Okay. You've mentioned dun sa Facebook live mo about your bashers and detractors and those claiming the credits of ito separation of Maguindanao and then this time the extension of PTA. Message mo sa kanila kasi for once and for all, malinawin natin sino ba talaga ang may pakanan ng lahat ng yan, kasi may mga nag-grab ng credit for it. Actually, ang dami. Malinaw naman kung sino nag-against, At doon pa lang sa botohan, alam naman din natin kung sino nag-boto ng no during the TWG hearing or meeting, And doon sa second reading, kung sino din ang nag-no. Doon sa mga detractors, doon sa mga bashers natin, na kesyo ganito ako, nagpapapogi points ako sa BARM. Hindi sa BARM yun. Tinutulungan ko yung buong sambayanan ng BARM na magkaroon ng malinaw at mapayapang pamayanan. Kasi ayoko magkagulo. Ayoko talaga magkagulo. Gusto ko hindi madismaya yung 40,000 combatants.
na members ng MILF, no. So pag nadismaya yun, pag hindi ho na-extend yun, yung itong BTA na to, ay alam mo na kung ano mangyayari. Hindi nila paniwalaan si ICM, hindi nila paniwalaan si Kasami Gambal. Wala sila paniwalaan pag naudlot to. Pero ako, pasalamat din ako dun sa mga buzzers. Pasalamat ako dun sa mga against. Bakit? Mas lalo akong nagsumikap na ma-approve itong extension na to. So wala akong sama ng loob sa kanila. Sila nga nagpainganyo sa akin na para magsumikap, di ba? Eh alam mo, yung mga taong yun, maraming salamat sa kanila dun sa nag-go against sa extension ng BARM. Kasi wala akong sama ng loob sa kanila. Binigyan pa nila ako ng lakas na loob. Oo. Alright. Thank you very much. Maraming salamat. Si Minister Sinarimbo kasi yung mga message niya sa ano. O si Minister.